Bongbong Marcos Jr. Alive pa nga ba? Oo, abay, bali-balita, meron na daw sumundo sa kanya. Sinundo ng kanyang konsensya. Pero, totoo nga ba? Ha? Totoo ba? Ano na po tayo mga kinasuhan dyan sa pagkakalat ng maling balita tungkol po sa kalusugan ng ating pong Pangulo. Samantala, BP Sara, muling nanguna sa 2028 Presidential Election Survey, paninira, hindi umubra. Ayan, okay. BP Sara Duterte, nananatili pa rin yung kagustuhan ng mga tao na siya ang maging susunod na presidente. Sa mambalita sa kanila, dahil trust rating ni Marcos Jr. lalong sumadsad habang papalapit na ang kanyang graduation. Ayon sa pahayag, 2026 first quarter survey ng Publicus Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos nitong first quarter ng 2026. At eto pa ha, good news para sa atin. Japan, gumagawa ng paraan para makalaya si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan. Yeah, I really feel that former President Duterte is very much loved by their own people. And as a leader of the country, what he is doing, he has been... Ang pinakamatindi, saldi ko, may bagong pasabog. Marcos Jr., mayroong 100 billion kada isang taon. Aba, matindi ito mga kababayan, ha? Sinabi nga sa akin ni Andrea at ni Nina na may instruction si Presidente kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko Nako. nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Pag-uusapan po natin lahat ng yan. Maya-maya lang po, mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga lapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino. Sa iba't ibang panig ng mundo, ako po si Master Judea at tayo po'y nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na may kinalaman sa ating bansa. Ano ba yung mga balita na yan? Pag-usapan po natin yung mga sinabi natin kanina. Totoo ba? Totoo ba? Ito ay patibong laang. Oo. Kasi dati, noong naglabas sila ng peke daw di umano yun, medical records, kinasuhan si Sir Jack Argota. Ito ba ay patibong laang o may katotohanan? Pero hindi natin nakikita ng live si Mr. President. Nasaan na kaya siya? Okay? Pag-uusapan po natin yan, maya-maya lang, dahil ang sabi-sabi ng ating mga kababayan, mga lumang picture at lumang video ang ipinapakita. At syempre, no, pag-usapan natin yung bagong survey at yung pagsadsad ng trust rating ni Bongbong Marcos Jr. at itong pinakabagong pasabog ni Saldico. Oo, grabe ito Oo, may mga binanggit siya ditong pangalan na yung mga pangalan na yan, inaasahan na rin naman natin. Inaasahan na rin naman natin ng mga kasapakat yan, ng mga kasabwat yan. Pero hanggang ngayon kasi patuloy sila nagtatakipan di ba? At syempre, kumusta ang mga kababayan ko, no? Kumusta ang mga banateros? Kumusta ho ba ang inyong bakasyon? Okay? Kayo ba ay nakapagnilay-nilay sa inyong bakasyon? Kayo ba ay nakapagtanggal ng stress? Kaya lang, bad trip no? Bad trip. Kasi nung nagbakasyon tayo, ay dati nang mataas ng presyo ng gasolina at diesel at pagbalik natin, ayan, may pasalubong sa atin, kani-kanina lang. At ngayon, naglalaro na ang diesel sa 150 to 170. Pero, ganoon pa man, ay inaasahan ko na kayo ay nakapagbakasyon, nakapagnilay-nilay, at yung mga pagkakamali na nagawa natin sa nakaraan ay huwag nang ulitin. Yung mga naloloko tayo, nabubudol tayo, mag-isip-isip po tayo. Kung sino talaga ang nambudol, kung sino ang mambubudol, at kung sino ang salot sa bansang ito. Okay? So, kumusta? Saan ba kayo nagbakasyon? I-comment nyo dyan sa comment section kung saan kayo nagbakasyon. Ako, dito lang. Pumunta lang tayo sa
isang probinsya kung saan mapayapa at ang tao ay masisigla. Oo. Kasi dito sa Metro Manila, no? Dito sa Metro Manila, napaka-toxic na. Oo. Ang dami namang naglalakad ng nakahubad at nagsasalita na mag-isa. Okay. Oh, pero aking panalangin sa pagsalubong natin ng bagong yugto, bagong yugto, no? Kasi bago yugto ito eh, kakabuhay lang ni Jesucristo, no? Oo. Oo. Pero nung nabuhay si Jesucristo, nabuhay din yung si Enrile. Biglang nagpakita sa video. Alak ng tokwa. Ganon, mga kababayan, kung gaano tayo pinaglololoko ng mga tarantadong ito. Oo. Okay, sige. Umpisa na po natin ang ating bakbakan. Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page, Oo. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share, at mag-like sa ating mga video na ina-upload. At eto na nga mga kababayan, unang arangkada. Oo. Unang arangkada. Bongbong Marcos, nasaan na nga ba? Usap-usapan po ng mga netizens na ang mga binabahaging video, mga litrato, luma na daw. Oo. At may kumakalat din mga kababayan na stage 4 na. Oo. Stage 4 na daw di umano, Oo. Pero, ano ba ngayon? Tuesday na, no? Late na tayo. Kasi noong Sunday, noong Easter Sunday mga kababayan, nag-post ng picture ang mga mainstream media kung saan di umano ay nagsasalo-salo ang first family. Pero napansin ng mga netizens at napansin din natin na parang luma ang litrato dahil lobo, mataba pa dito ang Pangulo. No. Okay. So, eto po yung Easter photo na pinagkaguluhan ng mga mainstream media. Ang tanong, naniniwala ho ba kayo na ito ay actual photo? Pinicturean daw lang ito noong linggo. Oo. Actual photo nga ba yan? O ito kasi pinaghihinalaan mga kababayan. Kuha pa noong 2023. Dahil mataba pa siya dyan, namamakyo pa nga siya dyan, namamakyo pa. Kung isusum nyo yan, yung daliri dyan, nakapakyo naka-bad finger. Dahil kung babalikan po natin, ito seryoso, kung babalikan po natin yung mga appearance ni Bongbong Marcos Jr. noong mga nakaraang buwan, talagang bumagsak po talaga yung kanyang katawan. At kung mapapansin po natin, ito po yung katawan niya. Yan, okay? Yan po, di ba? Yan po, picture na yan, mga kababayan. Ay, in-screenshot ko yan doon sa video, kuha last week of March, no? Kung saan kapansin-pansin yung kanya pamamaya talaga. At kaya nga nagtataka yung mga tao dahil ganyan yung huling video na nakita nila si Pangulong Bongbong Marcos, tapos after a few days, biglang tumaba. Diba? Kaya nga nag-viral na itong video na ito, yung picture na ito. Pero ako, hindi ako naniniwala sa picture na ito. Diba? Yan. Hindi pa ako naniniwala. Yan naman po yung nag-viral na picture na sinasabing stage 4 cancer na nga Pangulo. Ako, hindi po ako naniniwala dyan hanggat walang doktor or medical records na nagsasabi ng kanyang karamdaman. Pero, totoo naman, meron siyang karamdaman. Mali yung itatanggi na wala siyang karamdaman dahil noong nakaraan, di ba, na-hospital siya. May ano ba yun? Yung ayun, yung sakit sa puwet. Oo. Yung sakit sa puwet na hindi makadumi. So, totoo naman, Totoo naman na may sakit siya at huwag natin itatanggi, lalo-lalo na Claire Castro, mo itatanggi na wala siyang sakit dahil kayo mismo ang nagsabi na may chondrocontritis ba yun? Oo. Basta yun. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako naniniwala dito na may stage 4, no? Hindi ako naniniwala dyan. Pero, hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi nila. At ako'y nagdududa sa mga kilos nila
na para bagang may tinatago sila. 'Di ba? Yung mga kilos, yung mga paliwanag nila na parang nagtataki pa na naman. Ha? Merong tinatago na naman. Oh, at ang aking katanungan at katanungan din ng mga kababayan natin, alin ang totoo diyan sa dalawang picture na 'yan? Alin ang totoo? Yung magandang kalusugan or may stage 4 na? Marami po sa mga kababayan natin nagtatanong at hindi makakuha ng direktang sagot sa kanila eh. Di ba? Hindi makakuha ng direktang sagot. Na para bagang pinaglalaruan, pinaglalaruan nila ang taong bayan at ayaw ipaalam ang tunay na estado ng kalusugan ni Marcos Jr. Di ba? Mahirap kasi maniwala sa mga salisalita, lalo na kung nagsasalita si Claire Castro. Di ba? Ganito lang po kasimple yan mga kababayan. Karapatan po ng tao, ng mga Pilipino na malaman kung ano talagang kalagayan ng presidente ng Pilipinas. Di ba? So, hindi po pabor yan. Hindi po pabor na hinihiling natin. Yan po ay obligasyon ng Pangulo bilang isang leader ng Estado. Kailangan malaman in full transparency ang kanyang kalusugan. Kapag nagtatanong ang tao, dapat sumasagot ng diretso. Hindi yung pakikitaan nyo kami ng mga lumang litrato at ng mga file video. Kailangan on the spot yung resibo na ibibigay ninyo. Diba? Okay, so eto. Naalala nyo yung picture na yan. Yan po yung mga panahon ng mga nagsasabi, may mga haka-haka, na hospital daw si PRRD. So, nagka-COVID daw si PRRD at nasa hospital, nakaratay. Ang ginawa nila dyan, nagpakita sila ng katotohanan, ng katunayan na si PRRD ay nasa maayos na kalusugan sa pamamagitan ng picture na may dyaryo. At doon sa dyaryo, makikita natin kung ano yung headlines sa araw na yon. At ang pinakamatinding pruweba, may date yung dyaryo. Ganyan dapat ang ginagawa nila. Picture or live video na mayroong date. Hindi yung pinagbubudol na naman tayo. Diba? Pinagbubudol na naman ninyo ang mga Pilipino. Last appearance niya bago mag-Holy Week, nagbigay pa siya ng mensahe. Tapos hindi na nasundan. At ang katakataka, meron siyang mga dapat na engagement, hindi naman siya nagpunta. Tapos, pakikitaan tayo ng mga lumang video, tapos pagtatakpan ang kanyang mga aso tulad ni Castro na may pagka-eng-eng at si Raulo, katulad nito sinabi niya. Kinggan natin. Kinggan natin, ha? Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the Yan. President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. Sige. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media Hoy! kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So, wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Talaga ba? Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you. Okay. Naglabas po sila ng video. Una, naglabas ng video ang, kung hindi ako nagkakamali, GMA. Kung saan ay parang ini-explain nila yung sinasabi ni Claire Castro, pero yung video, nandoon si Juan Fonse Enrile at nandoon si Bersamin. Na alam naman natin na si Juan Ponce Enrile ay pumanaw na at si Bersamin ay nag-resign na. Di ba? At ang sinasabi niya dito, dapat ang mainstream media ang dapat na nangunguna. Sila dapat ang may power kasi sila ay mainstream media. Ganun po ba? Na parang ibig bang niya sabihin na ang gusto niya sabihin ay maniwala lang tayo sa mainstream media.
Bakit? Dahil sila ba ay bayad? Ha? Alam nyo, yung mga mainstream media na matitino, mabibilang nyo na lang sa paa ng baboy. Sa daliri ng baboy. Dahil karamihan po dyan, nagmistulang mga bayad na. Kaya ba sinasabi ni Claire Castro na dapat sila ang nangingibabaw, mainstream media? Bakit? Dahil sila ang bayad? Dahil sila ang paldo? Samantala, ang katotohanan kadalasan ay nanggagaling sa social media. Oh. So dapat may good news ang sinasabi. Hindi mo masasabing good news ang pagdalo ng Pangulo sa event na dapat nandun siya dahil obligasyon niya 'yon. Di ba sabi niya may good news daw siya, kaso naunahan ni Ivan Mayrina. Minsan mga kababayan, may mga masasabi tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin namamalayan unconsciously dahil ito ay bunga ng tunay na kaganapan. Yung sinasabi niyang good news, baka yan yung dahil nakalabas ng ospital si President Marcos Jr. Or good news dahil nagkamalay na. Read between the lines. Ang good news ano ang good news sa oath-taking? Ano ang good news sa pag-attend ni Marcos Jr. sa oath-taking kung meron man? Walang good news doon dahil trabaho na yon. Magkakaroon lang ng good news kung na-hospital, naratay, biglang gumaling, good news yun. Pero yung pag-attend ng oath-taking kung meron man, hindi good news yun. Trabaho niya yun. Oh. Hindi kaya ang ibig sabihin may nangyaring hindi maganda at ngayon good news na, di ba? Yan ang mga tinatawag na unconscious statement. Yun ang lalabas sa isip mo dahil yun ang totoo. You just need to read between the lines, English yan. Ano good news doon? At ito pa nakakapagtaka, mga kababayan. Ang oath-taking po ng mga nahalal na kandidato ay on or before June 30, pagkatapos po ng eleksyon. Hindi after 1 year ng eleksyon. Excuse me. At yan po ay nakasaad sa Local Government Code. Hindi pwedeng umupo muna sa pwesto ang isang nahalal na kandidato nang hindi pa tapos ang oath-taking. Di ba? So, kadalasan po, o dapat na ayon sa Local Government Code, ang oath-taking ng kahit na sino ay magaganap after the election on or before June 30 bago sila umupo sa kanilang mga pwesto. So, sino maniniwala sa inyo ngayon na ngayon lang ginanap yung oath-taking ng mga vice mayors? Ano yun? Umupo muna sila bago sila manumpa? Bawal yun. Di ba? Kaya po napakahirap paniwalaan nito ni Castro. Dahil unang-una pa man din, hindi mo na dapat paniwalaan dahil ito ay kritiko ni Marcos Jr. Tapos ngayon ay tagapagtanggol na niya. May binigay ba siyang rason kung bakit bigla siyang bumaliktad? Ang Banateros kasi dati kritiko ni Pastor Apollo C. Quiboloy dahil hindi namin alam kung ano nangyayari doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Di ba? Napaniwala kami ng mga balita ng mainstream media na puro kasinungalingan pala. Na si Pastor Apollo C. Quiboloy daw ay ganito, si Pastor Apollo C. Quiboloy ay ganyan. Until na maimbitahan kami at makapunta kami doon sa lugar nila. At napatunayan namin na yung mga balita ay kasinungalingan pala. Di ba? So, ganun dapat may paliwanag. Ito may paliwanag ba ito kung bakit bumaliktad siya? Maliban sa pagiging paldo. Di ba? At ito nga, si Claire Castro, maliban sa kanya, may bagong aso na naman. Itong dating Maka Duterte daw po ito, alam natin, dating Maka Duterte ito, hindi daw binigyan ng pwesto dahil, according to Congressman Pulong Duterte, napag-alaman na ito ay corrupt.
Lumipat po ng bakod. At eto nga, nakakuha na naman ng tagapagtanggol, si Marcos Jr. Yung sabi, NBI daw ito. Pero sa tingin ko, hindi naman trabaho ng NBI ang ginagawa nito eh. Pasensya na kayo, mga kapatid mga Banateros, kasi napakainit dito sa ano, di ba? Sa Maynila. Tapos umuwi tayo sa probinsya, mainit din. Pero sa gabi napakalamig. Kaya yun, sinipon tayo. Panoorin yung bagong aso. Iisa kanila mga sinasabi, Ang panawagan namin sa public, yung wala namang pupuntahan yun sa mga videos na nilalabas natin. And kami, we're serious on that. Tinahabol po namin yung mga nagkakalat ng mga maling balita. Kung maalala ninyo, meron na po tayong mga kinasuhan dyan sa pagkakalat ng maling balita tungkol po sa kalusugan ng ating pong Pangulo. They're conducting the investigation already, and if necessary, yung mga charges should be filed also. Wala namang ibang magiging ano natin dyan, magiging conclusion, kundi that is all part of the political game ng mga nagdanais na hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. So bakit may pinagtatanggol ang Pangulo? NBI is supposed to be a non-partisan, di ba? Dapat ang loyalty ninyo nasa tao, nasa Pilipino. Hindi sa Pangulo. So hindi dapat ikaw nagtatanggol sa Pangulo. Imbis na dapat iniimbestigahan nyo yung mga aligasyon sa Pangulo, tinitingnan nyo kung may katotohanan ba ito, pinagtatanggol nyo agad. Kung maalala nyo daw, may kinasuhan na raw sila. Oo, kinasuhan nyo si Sir Jack Argota. Tapos, pinatawag nyo sa hearing, di ba? Tapos, di naman kayo sumipot. Di ba? Nagpunta si Sir Jack Argota, tapos, yung nagreklamo sa kanya, na nag-interview sa kanya, biruin mo nag-interview sa kanya, yung nagkaso sa kanya eh. Di ba? Na taga-NBI. Di ba? Bakit ikaw nagpapaliwanag ng kalusugan ng Pangulo? Bakit ikaw nagpapaliwanag na ito ay pamumulitin ka sa Pangulo? Yan ba yung trabaho mo? Ito ba yung sinasabi ni Kong Pulong na matibay? Na lagi naka-full battle gear sa tuwing may operation? Di ba? Dating opisyal ito ng PDP, bigla lumipat eh. Wala tayong nakuha doon eh. Alam mo, sir, alam mo, matibay, hindi naman kailangan ng mga Pilipino ng ganyang paliwanag eh. Ang kailangan namin yung totoong naninilbihan sa tao. Kahit di mo sabihin, alam naman namin kung bakit nilagay ka dyan sa NBA. Di ba? Alam na namin yan. Kung anong ginagawa nila, nung mga nakaraan, nilagay ka dyan. Di ba? Kaya nga yung iba ata dyan, nag-resign, di kaya eh. Di ba? Kung matibay ka raw eh, sabi eh. Kaya nandyan ka. Imbis na bigyan nyo ng direktang pruweba ang mga Pilipino na, eto maganda ang kalusugan ng Pangulo. Ito yung date ngayon. Ito yung medical records niya. Puro kay dakdak. Tapos kakasuhan nyo, nagtatanong kung kumusta ang kalusugan ng Pangulo. Obligasyon ng Pilipino yan, mga tanga ba kayo? Diba? Kaya nga ito maganda po itong sinabi ni Regal Oliva. Nakakasawa na kasi itong pinaggagawa nilang pagtatakipan, nakakasuka na eh. Lalo na yung ginagawa nila sa ating bayan. Binabalasubas nila ang taong bayan. So ito, panoorin po natin. Hindi ito tanong para sa isang pribadong tao. Ito ay tanong para sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ano ba talaga ang kalagayan ni Ferdinand Marcos Jr.? For some time now, napapansin ng publiko ang mga pagbabago, mga pagliban, mga pagkakataong tila limitado ang kanyang public appearances. And now, mas lumalakas ang usapan. May mga kumakalat na haka-haka hanggang sa umaabot sa sinasabing malubhang karamdaman, even stage 4 cancer. Let's be disciplined about this. Hindi tayo nag-aakusa, hindi tayo nagkukumpirma ng chismis, but we do not ignore patterns that raise legitimate public concern. Because this is not about curiosity.
This is about capacity. Under the 1987 Constitution, Article 7, Section 12, there is Ayan. a clear mandate. When the president is seriously ill, the public must be informed of the state of his health. Hindi ito pabor, hindi ito discretion. This is a constitutional obligation. So when persistent reports of serious illness begin to circulate, the burden does not lie on the public to prove them. The burden lies on the state to clarify. At hindi pwedeng sagot ang katahimikan. Because silence in this context does not calm the public. It fuels uncertainty, and uncertainty in matters of leadership affects governance, markets, and national stability. This is not an intrusion into private life. This is the consequence of holding the highest public office. If the president is well, then let that be stated clearly and credibly. A medical certification is not a spectacle, it is reassurance. But if there is a serious condition that is being withheld, then we enter dangerous ground. Because concealment of a serious illness may constitute a culpable violation of the Constitution and Yan. betrayal of public trust, both recognized grounds for impeachment. And if inaccurate information is being released to the public, then accountability does not stop at silence. Under Republic Act number 6713, public officials are bound by truth, transparency, and integrity. Which brings us to the role of the spokesperson. Undersecretary Claire Castro carries not just the voice of the palace, but the weight of public trust. Any statement made must be accurate, complete, and in good faith. Otherwise, administrative liability, Nako. dishonesty, misconduct, conduct prejudicial to the service may arise. So let's be clear, hindi ito usapin ng chismis, hindi ito haka-haka na dapat baliwalain. This is a constitutional conversation. Kung maayos ang kalagayan ng Pangulo, then say it directly, officially, with clarity. Kung hindi, then the truth must still be told within the bounds of law and dignity. Because the Filipino people are not mere spectators. They are the sovereign and they are entitled to the truth. Yon, mga kababayan. We are entitled to the truth. Kaya lang ang problema sa kanila, hindi po sila sumasagot ng diretso. Ang sagot nila sa tanong ng mga Pilipino ay tanong din. 'Di ba? Katulad ng ginawa ni Claire Castro. Noong dati, si Pangulong Duterte na kusaan, may mga haka-haka na nasa hospital, nakaratay daw, naglabas sila ng ebidensya na si Pangulong Duterte ay nasa maayos na kalusugan. Ngayon, anong ginawa? Diba? Puro explanation na wala namang ibinibigay na pruweba. Diba? Bibigyan ka picture na luma at video na luma. Yun ang sinasabi ng karamihan. So the Filipino deserve to be given the truth. Yan, no? Nasa screen natin. Diba? Ang ginagawa kasi nila puro pahapyaw, puro pagtatakipan, at puro paglilihis sa tunay na issue. Katulad na lang halimbawa dito sa karamdaman ng Pangulo. Alam naman natin na meron talaga siyang karamdaman, yung sa rectal, di ba? Yung hindi siya makadumi. Pasintabi po doon sa mga kumakain. Kaya ngayon, mga kababayan, wala nang naniniwala sa kanila. Dahil sa mga kawalang hiyaan nila, sa mga pagsisinungaling ni Claire Castro. Kitang-kita natin kung paano ginagago ang mga Pilipino. Kaya nga ito yung nangyayari sa kanila. Puro sila mga lapugo, puro sila mga inutil, pansarili lang yung pinagkakaabalahan nila. Wala silang pakialam, wala naman silang pakialam sa iyo eh. Wala silang pakialam sa welfare ng mga Pilipino. Yung mga kawatan nga pinagtatakpan. 'Di ba? Kaya ngayon, ang tingin sa kanilang tao ay mga basura. 'Di ba? Kaya napakababa na ng pagtitiwala ng mga tao dito sa pangulong ito eh. Dahil di marunong magpakapangulo. So ito ang patotoo. Approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos patuloy na bumabagsak ayon sa pahayag survey. Ang mga dahilan alamin sa report ni Jason Rubrico. Patuloy na bumababa ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon sa pahayag 2026 first quarter survey ng Publicos Asia, bumagsak sa 19% ang approval rating ni Marcos nitong first quarter ng 2026 mula 22% noong fourth quarter ng 2025. Ang trust rating ng Pangulo ay bumaba rin sa 13% mula sa dating 15%.
Ayon sa Publicos Asia, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulo ay ang umano'y kabiguang papanagutin ang big fish sa kontrobersiya sa flood control, ang negatibong reaksyon sa pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, at ang hindi maayos na pagtugon sa tumataas na presyo ng langis. Ayan mga kababayan ang problema. So yan ngayon ang pagkakakilala nila kay Bongbong Marcos Jr. bilang isang mahina na leader, walang solusyon na nagagawa sa mga pangunahing problema na kinakaharap ng ating bayan. So, majority ng mga Pilipino, ang tingin sa kanila, mga mandarambong talaga. Kaya wala nang gana mga Pilipino. Eh ano pa asahan natin yan? What do you expect? Siyempre, wala nang tiwala taong bayan eh. Ano asahan nila? Matuwa? Ano asahan nila? Matuwa ang taong bayan dyan sa mga pinaggagawa nila, mga gago sila. Puro mga dispalinghado eh, 'di ba? Tingnan mo yung flood control. Flood control, wala pa napapanagot. Ang kinulong nila si Bong Revilla, 'di ba? Wala nga ebidensya na may pakita kay Bong Revilla. Kaya yun, si Bong Revilla, kung makikita natin, marami ang taga-suporta na pumupunta doon sa harap ng Sandigan Bayan, katulad nila, halimbawa kahapon, di ba? Si Bong Revilla nandun, nakakulong, di ba? Pero, punta yung mga umamin na sila ay nagnakaw, nagsoli pa ng pera, punta yun, state witness. Si Bong Revilla, bukod sa wala namang ebidensya sa kanya, hindi naman siya umamin na nagnakaw siya. Pero yung umamin, ayun, state witness na. At kahapon, mga kababayan, naglabas na naman si Boying Rimulya ng statement kung saan kakasuhan daw si Romualdez at si Senator Chis Escudero sa Mayo, di ba? At kung matatandaan natin, matagal na sinabi niya nakakasuhan si Martin Romualdez, siguro mga December pa. Sinabi niya na yan. Pero ngayon, sinasabi na naman niya na kakasuhan daw si Martin Romualdez sa Mayo. Ba't di pa ngayon? Di ba? Ano pa hinihintay nyo? Ito ang kinakatakot natin dyan. Baka mamaya, alam naman natin na itong si Senator Chis Escudero, pumapalag talaga. Inaway niya si Romualdez dati, di ba? Inaway niya si Romualdez. Talagang pinabulaanan niya na may kaugnayan siya dito. Although, nadadamay po siya. Pero ang nakakatakot dito, baka mamaya, si Martin Romualdez acquitted, at ang magiging guilty ngayon ay si Chis Escudero. Patay tayo dyan. Na kung tutuusin mga kababayan, kung tutuusin, wala naman hindi naman Senado ang may hawak na pondo, kundi Kongreso. 'Di ba? Pag hindi pumayag si Martin or walang tawag dito, bas-bas ni Martin, wala man ang mangyayari. Yung mga pagkakataon na yun, na si Martin Romualdez ang Speaker of the House. At syempre, si Saldico. Di ba? So, yun po ang problema natin sa bansang ito. Yung mga tunay na may kagagawan, pinagtatakpan, yung walang kasalanan, yun ang kanilang pinapahirapan. Pastor Kibuloy. Di ba? Tingnan mo. Wala namang kaugnayan si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagnanakaw sa gobyerno. Bakit pinakulong nila? Si PRRD hindi naman nagnakaw sa gobyerno. Bakit kinidnap nila? Doon pa lang, makikita mo na may mali. At yung si Rodrigo Roa Duterte, yun, sa pagkakaalam ko, mula nang ako'y sinilang sa mundong ito, mula nang nagkaisip, dumaan ang napakaraming pangulo. Pero kay Rodrigo Duterte ko lang naramdaman na may pangulo. Diba? Pero kabaliktaran, imbis na pasalamatan natin, imbis na bigyan natin ng parangal, kinidnap, pinadala pa sa ibang bansa. Yun ang problema. Kasi nga, gusto nilang pagtakpan yung mga katrantaduhan na ginagawa nila sa bansa. Pero kahit gaano pagtatakip nila, mga kababayan, hindi nila mapagtatakpan yan. Kaya sabi nga sa kasabihan, di ba? Walang baho na hindi sumisingaw. At eto nga, may bagong pasabog na naman si Saldico. Well, I think, luma na ito. I think, ito ay
yung sinasabi, yung conversation pa nila ito ni Congressman Mike Defensor. Kasi kung makikita nyo, itong video na ipapalabas natin ngayon, galing ito sa FB page ni Congressman Mike Defensor. And last month ago, nag-guest po si Congressman Mike Defensor sa Vox Populi, ng Banateros. At sabi niya doon, nagkausap daw sila ni Saldico at pinipilit nga namin na tanungin kung ano ang napag-usapan nila. At sabi ni Kong Defensor, Kong Mike, ay ilalabas daw niya na pag-usapan nila ni Saldico sa tamang panahon. Mukhang ito na yung panahon, mga kababayan. Kasi few hours ago, kanina, nag-post si Kong Mike ng short video about sa conversation na maririnig natin ang boses ni Saldico na may sinasabi siyang matinding aligasyon. Ito po yun, mga kababayan. So, alam naman kay Adrian yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko Nako. nasasabi yun eh. Every year. Pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung 100 flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Nako! Ayan naman! So, yun po, mga kababayan. Yun ang problema natin. Consistent po yung sinasabi ni Saldico na may kinalaman si Marcos Jr. Sinabi niya na yan dati. At ngayon, dapat si Adrian Bersamin at si Amina Pangandaman. Na alam naman natin na si Adrian Bersamin, may kaugnayan po ito. Kay dating si Secretary Bersamin. At si Amina Pangandaman, di ba, sa budget ito, sa DBM, Department of Budget, di ba, Management. So now, eto na siguro yung sinasabi ni Kong Mike Defensor na pinag-usapan nila ni Saldico. So ngayon, mga kababayan, nasaan na yung mga tao na yan? Na kung tutuusin, paulit-ulit natin sinasabi kung meron man dito na credible na magiging testigo, hindi walang iba kundi yung kasama nila, si Saldico. At yun din po ang sinasabi ng mga bata ni Saldico, yung 18 na sundalo. Di ba? So, bakit ayaw nilang imbestigahan yung sinasabi ng 18 na sundalo, sinasabi ni Saldico, at pinaniniwalaan lang nila yung mga sinasabi ng mga demonyo? Di ba? Alam mo, ito po ang magpapanalo kay VP Sara Duterte, yung mga kagaguhan nila. Biruin nyo, tinalo pa yung tinalo pa yung katakawan nila, Tinalo pa yung tatay na sobrang katakawan. Biruin mo, yung tatay niya, bilyon bilyon ang nawala sa pondo ng gobyerno. Pero ngayon, trilyon ang nawala sa kaban ng ating bayan. At dahil dyan, ito ang masakit na katotohanan na kailangan yung tanggapin ng mga mandurugas kayo. Yan si Marcos Jr., kahit sino ang endorso niyan sa pagka-presidente sa 2028, matatalo. Walang question dyan. Ngayon pa nga lang, ayaw na sa kanya na tao Ito. Oy, tama na yan. Tama na. Ayan na. VP Sara number 1 na naman, mga kababayan. Nilampaso na naman ni VP Sara yung mga posible na magiging pambato ng administrasyon. Wala namang iba yan. Sila lang naman. Ito. Yan. Sino-sino ba yung mga yan? Diba? So, makikita mo dito, mga kababayan, na kahit gaanong durog nila kay VP Sara Duterte, nananatili pa rin yung kagustuhan ng mga tao na siya ang maging susunod na presidente. Ayan, layo, Ano yan, 35%? Diba? Makikita nyo yan.
35.9%. Oh. Sumunod si Tulfo, napakalayo. Kalahati yun lamang. Di ba? Tapos, Leni Robredo. Pumasok pa nga dyan si Senator Bongo eh. Si Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Pero wala, lalayo eh. Si Risa Hontiveros nga, yun oh. Palakpakan natin si Risa. Dahil muntik na siya mag 1% eh. 0.7 eh. Di ba? So, yan ang problema natin sa mga ulupong na ito. Akala nila, yung ginagawa nila, magpapabagsak kay VP Sara Duterte. Umpisa pa lang, binibira nila si VP Sara, pero ngayon, nakatayo pa rin. Number 1 pa rin. At ganun din, Ganun din, mga kababayan, sa preferred vice o vice president ng mga Pilipino. Ayan, Sino-sino ba yan? Bongo. Si Grace po, Robin Padilla, Marcoleta. Halos puro mga maka-Duterte ang mga nandyan, hindi nga sumasampa sa taas yung mga sinusulong nila, ilalaban nila kay VP Sara Duterte ko, Di ba? So, puro mga Duterte pa rin. Ano i-expect natin? Na lahat ng pwedeng makalaban ni VP Sara at ng mga Duterte faction, mawalang silbi. Di ba? Mga salot. Mga pahirap sa Pilipino. Wala na darating at matatapos ang halalan kung meron man na si VP Sara ang ihihirang at susunod na titira sa Malacanang. Tayo nakidnapin nyo ba naman yung tatay niya na walang kasalanan Di ba? Di napunta sa kanya lahat ng simpatya. Pero, ito ang good news mga kababayan doon kay PRRD. Gumagawa po ng paraan ang Japan at nakikipagtulungan sa mga matitinong politiko ng Pilipinas para makalaya si PRRD. So, ito po. Panoorin po natin. Senator Marcoleta at Japanese human rights advocate nagkita sa Japan para sa ICC case ni FPRRD. Si Gaya Satos sa report mula sa Tokyo, Japan. Exclusive. Sa gitna ng usapin sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkita dito sa Japan sina Senator Rodante Marcoleta at Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki. Tinutukan ng kanilang pag-uusap ang international support, political implications at mga posibleng susunod na hakbang kaugnay ng kaso. Mismong si Senator Rodante Marcoleta nagpatunay na hindi artificial intelligence o AI-generated ang Japanese national na nagsalita sa United Nations Human Rights Council kaugnay sa ICC case ni former Philippine President Rodrigo Duterte. Okay. Meron kasi mga lumalabas na impormasyon sa social media mga kababayan na ito po daw ay AI-generated, yung nagsalitang Hapon. At ngayon, pinatunayan ni Marcoleta na ito ay hindi AI-generated, kundi siya ay totoong tao. O ayan. Ayon kay Marcoleta, nakamamangha na may isang panyagan na nakakaunawa sa sitwasyon ng AI? Pangulo. Natutuwa Mga bobo talaga parang hindi siya, parang Pilipino siya nakita niya yung kawalang katarungan, yung arbitrariness ng pagkaka-abduct ng Pangulo, wala man lang due process. Masigit pa siya sa ibang Pilipino sa atin na nakakaalam ng katwiran at kahalagahan ng hustisya na dapat ay hindi naman ganun ang ginawang pagtrato sa isang Pilipino, lalong-lalo na nga sa naging Pangulo pa ng ating bansa. Para kay Fujiki na Managing Director for UN Affairs ng International Career Support Association, mas naunawaan niya ngayon ang suporta ng mayoryang Pilipino kay Duterte matapos ang kanilang pag-uusap. I really feel that former President Duterte is very much loved by their own people, and as a leader of the country, what he is doing, he has been done, is really right things to protect their nation, protect the people of the nation. Sa pulong na inorganisa ng Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU, tinalakay ang posibilidad na magsagawa ng mga conference. Layunin nitong ipaliwanag sa Japanese community ang issue kaugnay kay FPRRD. I really hope that the Filipino people can unite and then fight against this injustice. This is what we think, what I think. Yeah. Nagpasalamat si Marcoleta sa RDPU sa pag-oorganisa ng kanilang pagkikita ni Fujiki. Nasa Japan ang senador upang ipagdiwang ang wedding anniversary nila ng kanyang butihing may bahay. Ayan, mga kababayan. Ang sabi nila AI generated daw. Oo. Ayan. Nagsalita yung tao, AI pa rin.
Ito kasi, yung mga pinklawan, dilawan, yung mga modulista, piruin mo kitang-kita na nila na mali, tinatama pa rin. Kitang-kita na nila, na fake news, naniniwala pa rin. Kaya nga lagi nating sinasabi at mga supporter ng kabila, kung hindi may sayad, bayad Ganun lang naman yun. Di ba? Nakikita nyo naman, yung mga nakaraang dilawan administration, tapos ito, ngayon na administration ngayon, nakikita nyo kung ano nangyayari, tapos susuporta pa kayo dyan. Iniwan na ba kayo ng inyong katinuan? Ito lang, ang sasabihin namin sa inyo, kahit anong gawin ninyo, kahit anong paninira ninyo sa mga Duterte, wala na. Hindi na makikinig Dahil ang katotohanan, sa Duterte administration lang nagkaroon ng katiwasayan, katahimikan, at naging proud ang mga Pilipino sa ating bayan nung si Duterte ang nakaupo dyan sa Malacanang. Real talk yan. Kahit anong gawin nyo, wala, nakikita nyo naman pinag-usapan natin yung survey, di ba? Consistent from start up until now. BP Sara Duterte is slaying it. Wala namang impeachment. Wala namang naniniwala dyan. Di ba? Yung nagnakaw si BP Sara Duterte, wala naniniwala dyan. Kung nagnakaw yan, mga yan, kung mga magnanakaw yan, yung Davao sana naghihirap. Ang unlad-unlad ng Davao. Di ba? So, sino natin? Ano ating paniniwalaan? Yung may resibo o yung nagsasalita lang? Doon tayo sa may resibo. Utangin na, pag nagpalit nga ng damit sa mall, hindi ka papayagang magpalit ng item nang wala kang dalang resibo. Kailangan, laging may resibo at Duterte lang ang may resibo. Nakita natin, naramdaman, real talk yan. Magkita-kita po tayo muli, mga kababayan, sa susunod natin talakayan. At kung meron kayong komento dito sa ating napag-usapan, i-comment mo na yan. And once again, this is Master Judesin. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.